Isa sa pagka-summer kasi tumataas yung ambient temperature. So lahat ng mga cooling appliances natin like aircon, ref, nagdodoble kayod sila. So isipin na lang po natin na kunwari yung kwarto mo nung December at saka yung kwarto mo na May o kaya June. So pag pinandar mo yung aircon mo nung December, siguro in 5 minutes malamig na siya. Pero pag pinandar mo on the same time, nung June o kaya nung May, yung kwarto mo, the same kwarto, baka 10 minutes bago niya mapalamig. So nag-exert siya ng additional effort because of the ambient temperatures increase sa heat. Pero pagdating po yan ng September, October, mag-i-slide down po yung price na ganun. Historically. Ganun po. So, meaning to say, one possible source, if I may, Sir Opo. Attorney, parehas lang yung oras ng paggamit ng aircon. Opo. Ito yung ordinaryong tahanan na. Ginamit niya pa rin ng alas 9 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Opo. Pero hindi ibig sabihin nun, parehas pa rin yung konsumo Yes niya. po, Kasi yun po. nga, mas kakayod, mas gagamit ng mas maraming kilowatt hour Opo. yung aircon dahil sa Yes po. init ng panahon. And Dagupan City, alam natin, isa kung hindi pinakamainit na Lugar, parte opo. ng lugar sa Opo. buong Pilipinas. Example na lang po ako mismo, nag-average ako ng mga 6,000 to 7,000 a month. So nung May, nag-10,000 po ako. Nung June, nag-12,000 po ako. So, pero same yung gamit namin ng aircon. Kaya lang, pag sinits mo kasi kahit yung electric fan, hindi niya kayang isa lang. Kung minsan, nagdadalawang electric fan pa, lalo na yung mga bata. So, without noticing yung additional exertion nung appliance natin, nadadagdag po siya sa konsumo. Meron kaming mga kontrata. Yun yung mga requirement namin na kailangan naming ikontrata para meron kaming siguradong supply. So meron kaming kontrata sa GMEC, yung coal na sinasabi ni Miss Jem. Meron din kaming geothermal na kontrata, 20 megawatts. 30 megawatts yung GMEC, 20 megawatts yung EDC, geothermal. Mura lang po yung pagkakuha namin dito, 4.28 ang presyo dito for the next 10 years. And then meron doon kami solar doon sa may Santa Barbara. So itong tatlo na to, meron kaming kontrata. Lahat po niyan 30, 20, 20, so 70 megawatts. Kaso hindi po namin pwedeng, meron kaming portion na hindi namin pwedeng ikontrata. Kasi bawal po kaming mag-over contract. So, yung portion na to, ito yung naglalaro ng peak hours. Kung minsan depende sa konsumo. Kung mataas yung konsumo, itong hindi namin pwedeng ma-predict o ma-forecast kung ilan ito, automatic ito kinukuha sa WESM. Binibili dun sa market. So, ang analogy niya is, kunwari, meron kaming stock sa office, and then dong stock namin tamang-tama lang sa 10 katao, ganon. And then biglang may dumating na hindi namin ina-expect doon sa 10, pupunta kami sa isang store, ganon. Bumibili kami sa sari-sari store para mapunan namin yung pangangailangan nung hindi namin na-forecast na dumating. So itong WSM kasi para itong merkado, bagsakan ng presyo ng mga generation companies. Pag mainit ang panahon, nag-i-spike siya. Volatile yung presyo. Kaya